Hindi maitatanggi ni Ligaya na kahit hindi naging mabuting ina si Nanay Shirley ay binuhay pa din siya nito at pinakain. At handa siyang tulungan ng mga ito, ngunit hindi na para maging parte ng buhay niya. Muling bumukas ang pinto paglabas nila Nanay Shirley at Neri. Nakatayo doon si Mommy Cecilia at may hawak na box ng prutas at ilang balot ng pagkain. May ngiti sa mga labi nito at bakas ang pag-alala sa mga mata. "Kumusta ka na, Ligaya? Huli na nang sinabi sa akin ni Carlo nangyari sa inyo. Buti na lamang at ligtas kayo. Grabe ang kaba ko. Hindi ko lubos maisip ang takot na naranasan mo." "Okay naman po ako. Kami ng baby Mommy Cecilia. Maayos pong kalagayan namin kaya wag na po kayo mag-alala." Umupo si Mommy Cecilia sa gilid ng kama. Nilapag ang mga dala at hinawakan ng kamay niya. "Ligaya, masaya ako at maayos na kayo ni Carlo. Hindi na ako mag-aalala para sa kanya. Kapag dumating ng baby niyo, gusto ko maging bahagi ng buhay niya. Pwede bang dalasan kong pagdalaw sa inyo?" Nagkatinginan sina Ligaya at Carlo, mababanaag sa mga mata ni Ligayang pagtanggap. "Alam ko pong excited kayong magkaapo, kaya wala pong problema kahit na dumalo kayo araw-araw sa amin. Tsak na kailangan ko din po ng tulong sa pagpapalaki sa apo ninyo." Namasa mga mata ni Mommy Cecilia at niyakap siya ng mahigpit. Samantalang si Carlo ay tahimik lamang na nakamasid. May bahagyang ngiti habang pinagmamasdan ang dalawang mahal niya sa buhay. Dumating ang araw ng paglabas ng ospital si Ligaya. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Bitbit ni Carlo mga gamit habang hawak itong isang kamay niya. Baka sa mga mata niya ang pag-asa at bagong simula. "Ready ka na ba? Hindi tayo uuwi sa mansyon. May sorpresa ako," ani Carlo. "Saan mo naman ako dadalhin?" Ani ang sumakay na sa pintuan ng kotse na binuksan ni Carlo para sa kanya. "Sa paraiso kita dadalahin." Natawa siya, bahagyang umiling. Ngunit hindi maitagong kilig. Sumakay sila sa kotse at binaybay ang daan patungo isang beach resort sa labas ng lungsod. Nakarating sila sa isang private resort sa katabing bayan. Nakasuot siya ng light summer dress habang pinagmamasdan ng dagat mula sa balcony ng kanilang villa. Dumating si Carlo na may dalang tray ng fresh coconut juice, pinya at isang bowl ng manggang hilaw na may bagoong. Pagkakita pa lang sa pagkain ay natakam na siya. "Baka may gusto kang kainin? My cravings, queen. Your wish is my command." Baka naman sumakit ang tiyan ko sa mga yan. Pero kanina pa nga ako may naiisip na gustong kainin. "Anything, sabihin mo lang. Basta makuha kong matamis mong oo." Dahan-dahang lumapit si Carlo at kinuha ang isang kamay niya at dinala sa labi. "Masaya akong pagsilbihan ka, Ligaya. Hindi ako titigil hanggat hindi natatabunan ng pag-ibig ang lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo." Hindi siya nakasagot agad. Tumitig siya sa mga mata ni Carlo. Ang dating CEO na palaging seryoso, ngayon ay puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. "Dapat lang. Hindi pa kita napapatawad ng lubusan." Natatawang biro niya. "Hindi ako titigil hanggat makuha kong buong puso mo ulit. Hindi man normal ang simula ng relasyon natin. Sisiguraduhin kong masaya ka araw-araw sa piling ko." Nakangiti, dahan-dahang hinalikan ni Carlo ang kamay niya. Maririnig ang marang hampas ng alon at huni ng mga ibon. Tahimik ang paligid, tila sinadya ng kalikasan, may pagdiwang ang paghilom ng sugat. Kinagabihan ay nagsindi si Carlo ng bonfire habang siya'y nakaupo sa duyan. Balot sa kumot, may maliit na mesa sa gilid nila. May hot choco at marshmallows. Umupo sa tabi niya si Carlo. "Alam mo ba, wala akong ibang hiling kundi ang marinig na masaya ka. At maging safe kayo palagi ni baby." Napangiti si Ligaya at sumandal sa balikat ni Carlo. "Carlo," napatingin sa kanyang binata. Pinapatawad na kita." Lumaking ngiti ni Carlo. "Talaga?" Tumayo ito, lumapit at marang hinawakan ng kamay niya. Niyakap siya ng maigpit. "Napakasaya ko. Pangako, hindi ka magsisisi sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon." Anitong maluha-luha sa saya. Nagulat pa siya nang biglang lumuhod si Carlo sa buhangin. Ang mga matay punong-puno ng pag-ibig. May kinuha itong maliit na box at binuksan at inalay sa kanya. Kumikinang ang singsing sa laki ng diamond at kasama nitong bracelet na pamilyar sa kanila. "Ayos ka din ano? Hindi ka naman ready. May dala ka pang singsing. At teka nga, ang bracelet, nakita mo ng wallet mo?" Mangha niyang sabi. "Oo, naibalik ng bracelet ko, kaya ibinabalik ko na sa yung isa. Araw-araw kong dala ito at naghihintay sa'yo." Nagtawanan silang dalawa. Naging seryosong mukha ni Carlo. "Ligaya, Magnus,
kung babalikan kong buhay ko. Ang pagdating mo ang pinakamagandang bahagi. Hindi ko man kagad na amin sa sarili ko, pero noon pa man ay minahal na kita. Madami tayong napagdaanan, hindi lahat masaya. Pero sa bawat pag-ikot ng mundo, ikaw ang gusto kong kasama. Lumapit si Carlo, hawak ang kamay niya at unang sinuot ang bracelet. Will you marry me? Natigilan siya, puno ng luhang kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito ay ang matagal ng pinipigilang damdamin. Tahimik siyang tumango. Isinuot ni Carlo ang singsing sa kanyang daliri. Kung hindi lang nalaki ang mga mata ng binata. Ibig sabihin all this time, katawan ko lang at si Junjun ang minahal mo? Anitong tawang-tawa. Sira, ari-arian, kayamanan, gold digger ako, remember? Biro niya. Napakamot sa ulo si Carlo. Mukhang ang hirap mong makalimot Pero mamaya, may gagawin ako para makalimutan mo ng lahat. Pati pangalan mo. Anito sabay kindat. Pinamulahan siya ng mukha sa nais ipahiwatig ng lalaking minamahal. Tumayo si Carlo. Sabik siyang niyakap. Gumapang ang excitement sa kanyang puso. Unti-unting binabagtas nitong pagitan ng kanilang mga labi. Isang halikang sumunod na iginawad ni Carlo. Banayad, ngunit puno ng pangakong walang iwanan. Kinarga siya nito habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Uy, nakakahiya sa staff ng resort. Ibaba mo nga ako. Ani ang nagpumiglas at iniwalay ang labi sa binata. Ngunit tila walang narinig si Carlo at pinasok siya sa loob. Walang ilaw. Ligaya, miss na miss ka na ni Junjun. Matagal ko nang gustong angkinin ka ulit. Anas ng binata. Biglang bumukas ang ilaw. Mabilis silang naghiwalay. May nakahanda palang sorpresa. Sa loob ng villa ay puno ng mga pastel-colored balloons, mga banderitas na may pangalan niya at isang mesang puno ng masasarap na pagkain. May malaking backdrop na may nakasulat, Baby Magnus Velasquez, ready to pop? Biglang sumabog ang confetti poppers at hiyawa ng buong pamilya. Surprise! Masayang bati ni Lola Mila, Jacob, Don William, Mami Cecilia at Cristel at Harris. Nasa tabi din ni Jacob si Mika. Natatandaan niyang tumulong ang babae sa pagsagip sa kanya. May namuong luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Nandito kayong lahat? Anak, biglaan lang din naming naisip na sumunod sa inyo. Kailangan nating ipagdiwang ang bagong buhay na darating. At syempre, mas masaya kapag kumpleto tayo. Niyakap siya ni Lola Mila. Hindi pwedeng palampasin ng lolang unang apo sa paboritong apo. Lola, akala ko ako ang paboritong apo. Ani Jacob na nagmamaktol. Matagal kitang naging paborito. Sawa na ako sa'yo. At baka sakaling maging paborito kita kapag nagpakasal na kayo ni Mika. Teka, bakit ba hindi na lang double wedding ang ganapin natin? Aminado akong nahuli lang ako ng konti. Pero babawi ako ng madaming apo. Ani Jacob na umakbay sa magandang dalagang si Mika. Isang cake ang inihain sa gitna ng mesa. May nakasulat na he or she. Nasa loob daw ng kulay na maglalantad ng kasarian ng sanggol. Lumapit si Mommy Cecilia na may hawak na kutsilyo at inabot sa kanya. Ikaw na maghiwa, iha. Kailangan nating malaman ang gender ng unang apo ng mga Magnus at Velasquez. Huminga siya ng malalim, sabay tingin kay Carlo. Tumango ito't sabay silang humawak sa kutsilyo tiniwa ang cake. Tumambad ang kulay asul sa loob ng cake. It's a boy, sabay nahiyawan ng lahat. May mini-mini si Carlo, sabi ni Don William. Yumakap si Carlo sa kanya at hinalikan siya sa noo. Baby boy ang anak natin. Naluluwa siyang nakatingin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi ko alam na mararamdaman ko ang ganitong klase ng pagmamahal. Matagal akong nangarap ng isang pamilyang magmamahal at susuporta sa akin. Ligaya, hindi ka na mag-iisa. Pamilya tayo, ani Carlo. Group hug, ani Jacob at nagyakap ang lahat. Kumuha ng larawan si Cristel na masaya sa kapalaran ng kaibigan. Ganon din si Aris na panay ang video ng kaganapan. Niyaya ni Carlos si Ligaya sa tabing dagat sa resort. Maliwanag ang buwan, kumikislap ang mga bituin sa langit. Ang dagat ay payapa. Kasabay ng mahinang iip ng hangin, may nakahandang bonfire. Magkatabi sila sa isang lumang kahoy ng bangko. Nakatingin si Carlos sa alon habang nakakbay sa kanya. Alam mo, Ligaya noon. Sapat na sa akin ng tagumpay sa negosyo. Pero simula nang dumating ka, natutunan kong hindi pala sapat ang mabuhay lang. Kailangan pala ng dahilan. At ngayon,
Alam ko ng dahilan ko para mabuhay. Ikaw at ang anak natin. Nakasandal siya sa balikat nito. May ngiti sa labi ngunit may luha sa mata. Ayoko nang umasa noon, Carlo. Sa dami ng pinagdaanan ko, parang napagod ng puso ko magmahal. Pero hindi ka napagod manuyo. Matagal na ako naghahanap ng tahanan at nakita ko na ikaw ang tahanan ko. Hindi pa ako nagiging ganito kasaya sa buong buhay ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Humarap si Carlo sa kanya, hinawakan ng mga kamay nito. Ligaya, gusto ko nga kung kahati mo sa bawat tuwa at saya. Sa bawat pagtulog at paggising, kakampi mo ko, mahal ko. Tumulong luha niya sa labis sa ligaya. Carlo, ikaw ang tahanan ko, ang lakas ko, ang forever ko. Yumakap sila sa isa't isa. Dahan-dahang lumapit ang kanilang mga labi at nagsalo sa isang matamis, malalim at mapagmahal na halik, isang halik na puno ng pangako. Ilang buwan ng matuling nakalipas, araw ng panganganak ni Ligaya, nakahiga siya sa kama, nanginginig ang katawan pero matapang. Hawak ni Carlo ang kanyang kamay, pawisan at kabado, ngunit hindi bumibitaw. Tila mas matindi ang takot nito kaysa sa asawang nanganganak. Konti na lang, misis. Huminga ka. Sige, sabayan mo ng malakas ang pag-iri. Isa pa, anang doktor na nagpapaanak kay Ligaya. Carlo, ang sakit! Sigaw niya sa pagitan ng bawat paghilab. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako, lakasan mong loob mo. Ani Carlo na panay ang halik sa noon niya. Huling mahabang pag-iri, tila tumigil ang mundo. Isang malakas na pag-iyak ng sanggol ang madidinig sa silid. Puno siya ng magkakahalong emosyon. Nang ipinatong ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib. Tumulong luha ni Ligaya habang hinalikan ni Carlo ang noon niya at ulo ng sanggol. Sa wakas ay nakaraos din si Ligaya sa panganganak, mapayapa at masaya habang nakayakap ang munting sanggol sa kanyang dibdib. Si Carlo nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Ligaya at hindi inalis ang tingin sa magina. Wala na akong mahihiling pa. Kayong buong mundo ko. Bumukas ang pinto. Bumungad si Don William. May hawak na mga puting rosas. Sa likod niya sina Jacob, Mami Cecilia, Lola Mila at si Mika na may dalang lobot cake na may nakasulat. Welcome to the world, Baby Lord Magnus Velasquez. Si Don William ay kagad na lumapit sa apot dahan-dahang hinaplos ang maliit nitong kamay. Napakapogi, kamukha ko. Tawanan ng lahat. Lumapit si Mommy Cecilia kay Ligaya at niyakap ito. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpapasalamat na ikaw ang minahal at pinili ng anak ko. Pagkatapos ng masayang kwentuhan, nagyakapan ng lahat bago umalis. Naiwan sina Carlo at Ligaya sa silid. Tahimik, ngunit punong-puno ng sayang kanilang mga puso. Akala ko noon wala akong sariling pamilya, pero ngayon kompleto na ako. Hinawakan niyang kamay ni Carlo. Salamat sa hindi pagsuko, sa pagmamahal, sa pagtupad sa lahat na hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Carlo. Hindi ako perpekto, Ligaya, pero araw-araw kong sisiguraduhin na mararamdaman ninyong mag-ina kung gaano ko kayo kamahal. I love you so much. Isang mahigpit na yakap at matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Walang hadlang ang tunay na pag-ibig. Ito ay laging matatagpuan sa gitna ng saya, pait at sakripisyo, palaging panalong pag-ibig. Samantala, pinagtagpo ng tadhana sina Jacob, isang milyonaryong pulis at si Micaela, miyembro ng sindikato. Kinausap ni Jacob si Mika upang magpanggap bilang girlfriend sa harap ng kanyang lola bago ito sumalang sa delikadong operasyon. Hahayaan ba ng dalaga ang lalaking pumasok sa kanyang magulong buhay? Wala itong ginawa kundi ang ikumpara siya sa babaeng una nitong minahal. Puro panlalait din ang inaabot niya dito. Totally wala sa plano niya mag-asawa at magkaanak. Makikipagtikiman na lamang siya sa gwapong pulis. Kasi pakipot ang lalaki at ayaw siyang patulan. Kaya ang naging layunin niya ay akitin ng bilyonaryong pulis. Nasa isang lumat abandonadong gusali ang grupo ni Jacob. May malaking operasyon kontra sindikato ng human trafficking ang kapulisan sa kanyang pangunguna. Matagal ng under surveillance ang kapatiran mob. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon dahil sa lihim na impormante na nagpadala ng mensahe sa kanya. Tahimik nilang napasok ang gusali. Nang may nakatunog sa pagdating nila,
Nagpaputok ito ng baril sa itaas at pinagtaka niya. Bakit hindi sa kanila? Hinabol niya to. Mabilis ang takbo nito na tila lumilipad. Naglabasan ng iba pang mga miyembro ng sindikato at nagsimula ng inkwentro. Hindi natuloy ang transaksyon ng pagbabayad ng ransom. Dapat mahuli ang leader na ayon sa informante nandito sa loob. Hinabol niyang mga to. Nasa gitna ang pinakapinuno ayon sa paraan ng pagkukubli dito ng mga tauhan. Hindi pa niya nakikita to ng personal. Wala pang nakakakita sa mukha ng leader ng sikat na bandidong grupo sa buong bansa. May humarang sa kanya. Natutukan siya nito ng baril. Hindi niya ito napansin na nasa gawing kanan niya. Mabilis na gumana ang kanyang isip at sinipa niya ito sa sikmura. Tumilapon ang hawak nitong baril. Siya naman ang nagtutok ng armas dito. Maliksi ang kalaban at nahawakan itong baril. Nagagawan sila at nagpambuno. Tumilapon ang armas sa malayo. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. Mahusay ang kalaban sa martial arts. Ngunit walang tatalo sa kanya. Buong buhay niya ay inihanda niya sarili upang magpalakas at nang mahanap ang kumidnap at pumatay sa kanyang ina. Mabuti na lamang at natagpuan ng kanyang kapatid na si Ligaya. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang magiganti upang magkaroon siya ng kapayapaan ng kalooban. Ang pangunahing suspect ay ang leader ng kapatiran mob. Hindi siya papayag na makatakas ito. At isa pa, 1 taon na lamang ibinigay ni Lola Mila at Daddy William niya upang maging isang pulis. Kailangan niya nang harapin ang negosyo ng pamilyang Magnus na siyang nakatakdang maging CEO. Nagmamakaawa na sa kanyang buong pamilya, lalo ng abuela. Pati pag-aasawa niya pinapakialaman na rin ng mga to. Hindi siya makukuhang posisyon at mana kapag hindi siya nag-asawa sa edad na 30. Galit na galit siya sa tauhang pinipigilan siya sa paghabol sa lider. Wala na siyang magagawa kundi ang patayin to. Naikulong niya ito sa mga bisig at sinakal niya ito ng mahigpit mula sa likuran. Nadinig niyang boses nito. Boses na isang babae. Inalis niya ang itim na telang nakabalot sa ulo nito. Nagulantang siya ng mapag-alaman ng isang babaeng kanyang kalaban. Hindi lang basta babae, kundi napakagandang babae. Sergeant Magnus. Nakatakas po si Arturo Montero, anang kasamang pulis. Shit! Napailing siya't muntik ng suntukin sa muka ang babaeng dahilan kung bakit nakatakas ang hinahabol niya. Tumamang kamao niya sa semento, dala na matinding galit ng nakatakas ang taong matagal niya nang hinahanap. Dinala ni Jacob ang dalaga sa presinto. Nakatingin ang lahat ng kapulisan sa babaeng nakaposas. Naka-tight-fitting jeans ito at sando na medyo litaw ang cleavage dahil inalis nitong makapal na jacket na suot. Litaw na litaw ang makurbang hubog ng katawan nito na sinaman pa ng maputit makinis na balat. Walang makakaisip na mapanganib ito't isang bandido. Pilit niya itong pinapaamin kung nasaan ang pinaka-leader ng kapatiran mob. Magkaharap sila ng babae. Nasaan si Arturo Montero? Magsalita ka na kung ayaw masaktan. Mapanganib ang kanyang tono. Hindi kumikibong babae. Malamig pa ito sa yelo. Kinuha niyang panganito at pilit na inangat ang muka. Walang takot siyang naaninag sa malamlam nitong mga mata. Tumaas ang sulok ng mapulat makipot nitong labi. Bakit parang gusto nitong parusahan ng halik? Agad niyang sinuway ang sarili. Binatawan niyang mukha nito. Kung mahal mong buhay mo, huwag mo pakialaman ng kapatiran mob, sabi ng babae. Malamyos ang boses nito. Masarap pakinggan ngunit hindi magandang lumalabas sa bibig nito. Papayag ka bang ikaw na lang mabubulok sa bilangguan habang ang leader ninyo ay malay nagpapakasaya sa labas? Pilit niyang hinahabaan na pasensya sa kaharap. Hindi mo alam ang batas ng aming grupo. Sasabihin ko sa'yo kapag nahuling isa sa amin. Hindi nangangambang leader dahil walang mabubunyag ng kahit na anong impormasyon tungkol sa grupo. Kahit papatayin mo ko dito ngayon, wala kang mapapala. Umikot ang mata ng babae. Gusto niyang pilipitin ang laig nito. Matigas at tanda itong makulong upang mapagtakpan ng amo. Ngunit hindi siya papayag na hindi makakakuha ng kailangan niyang impormasyon. Sa gitna ng matinding interogasyon ay tumawag ang kanyang Lola Mila. Sinagot niya sa pag-aakalang emergency. Nagiging sakitin ng pinakamamahal niyang lola nang dahil sa katandaan at may cancer din ito na ayaw ipa-opera. Hello Lola Mila, bakit po kayo napatawag? Nakangiting mukha nitong bumungad sa video call at huli na nang mapansin niya na nakasilip ang kriminal sa kanyang phone. Apo, nobya mo bang magandang babaeng katabi mo? Siya na bang sinasabi mo na ipapakilala mo?
Kumuway ang babae sa kanyang lola. Hi Lola! Opo, kasintahan ko pong gwapong apo nyo na mainitin ng ulo. Anang babae na pinuntutan nito ng tawa. Natigagal siya sa pakilala ng babae sa kanyang lola. Kung nakakamatay lang ang tingin ay bumulagta na to. Iha, pagtyagaan mo ng apo ko't napakaswerte mo. Gwapo ni mabait pang apo ko. Maganda kang bata. Artista ka ba o modelo? Masayang sabi ni Lola Mila. Ay, Lola naman. Salamat po sa papuri. Bigla ko pong namiss yung lola ko nang makita ko kayo. Sabi ni Mila na lumambot ang boses. Magiging lola mo na din ako. Kailan ang kasal ninyo? Nasamid ang babaeng madaldal at pakialamera. Tinignan ito ng masama ni Jacob. Aganyang nilayo ang phone dito. Apo, papayag na ako sumalang sa operasyon sa isang kondisyon. Masiglang sabi ng kanyang lola. Good decision po na magpa-opera na kayo. Ano pong gusto ninyo, Lola Mila? Gagawin ko lahat para matuloy lang surgery nyo at tuluyan ng mawalang bukol sa inyong tiyan. Ipakilala mo sa akin ang nobya mo. Dalahin mo siya dito sa mansyon ng mga Magnus. Napakamot siya sa ulo. Nagpaalam na siya sa kanyang lola. Napatingin siya sa babaeng nakatulala sa mesa. Inakala ng kanyang lola na kasintahan niya ito. Hindi itong tipo niyang babae. Oo, maganda pero magaslaw kumilo sa talatang madami ng karanasan. Ibang-iba ito sa kanyang dating kasintahan na isang dalagang Pilipina. Mahinhin at konserbatibong manamit. Hindi ka ba talaga magsasalita? Iritableng sabi niya. Sinasayang mo lang ang oras mo sa akin. Tingnan mo mamaya lamang ay may darating na abogado upang ilabas ako dito. Hindi mangyayari yan. Malakas ang ebidensya laban sa'yo. Malamang hahayaan ka na lang nilang mabulok dito. O hindi kaya pagdating mo sa loob ng bilibid ay babayaran sila para itumba ka. Hindi tumalab sa babaeng pananakot niya. Hindi ako takot mamatay. Walang iiyak. Ipasok mo na ako sa loob. Gusto ko na magpahinga. Walang emosyong sabi nito. Tumayo na ito't paglabas nila ay may nakabang ng abogado at nakapagbayad nito ng piyansa. Sabi ko sa'yo, makakalabas ako. Ang payo ko lang, bihirang super gwapong pulis. Magpalit ka ng karir. Sayang naman ang buhay mo kung mamamatay ka lang sa pagtatanggol dahil sa ibang tao. Nakangising tila nakakalokong babae. Namulang mukha niya sa galit. Hindi pa tayo tapos. Sa susunod, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa mga kasalanan mo sa batas. Aniyang nanlilisik ang mga mata. Inakay na ng dalawang abogadong babae. Micaela Ibarra, hindi itong huli nilang pagkikita. Ilang araw nang lumipas ay hindi pa rin nakalimutan ni Jacob na muntik niya nang mahuli. Ang taong matagal niya nang hinahanap. Nagsalin siya ng alak sa baso. Inagis niyang baso sa pader. Abot niya ng taong pumatay sa nanay niya. Naalala na naman niyang babaeng nahuli. Bumangon ang galit niya sa dibdib. Kung hindi dahil dito, ay nahuli niya ng pinuno ng kapatiran mob. Tumatawag ang Daddy William niya. Hello Dad, bakit po? Ang Lola Mila mo ayaw magpa-schedule ng operasyon hanggat hindi mo dinadala ang girlfriend mo dito. Kailan ka ba uuwi? Isama mo na yung girlfriend mo para gumaling ng lola mo. Pagbigyan mo ng matanda, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang natin siya makakasama. Naihilamos niyang kamay sa muka. Ayaw niyang isipin na mawawala ng kanyang lola dahil sa sakit na kanser. Okay Dad, uuwi ako sa Sunday. Isasama kong babaeng, ang girlfriend ko. Malaking problema. Kahit matanda na ay may photographic memory ang kanyang lola. Pupuntahan niyang babae. Ayon sa investigasyon ay nagtatrabaho to sa isang bar. Babayaran niya ito at kapag hindi pumayag ay gagamitan niya ng dahas kung kinakailangan. Agad siyang nagsuot ng jacket at lumabas ng condo unit. Hahanapin niya ito at kakausapin. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Posibleng makakuha siya dito ng impormasyon kapag nakipaglapit siya dito. Wala namang makakatanggi sa taglay niyang karisma. Maingay ang paligid. Kakapasok pa lamang niya ay gusto niya nang lumabas. Ngayon lang siya nakarating sa lugar na to. Maaring isa itong pang front ng kapatiran mob. Palihim siyang nagmasid. Baka dito sinasagawang ng ibang operasyon ng grupo. Nakita niyang babae. Madali itong hanapin dahil lutang ang ganda nito sa karamihan. Barista pala to. Naaaliw siyang panoorin ang ginagawa nitong pagtitimpla ng iba't ibang alak. Lumapit siya sa kinaroroonan nito at umorder ng inumin. Nagtamang kanilang paningin, tumaas ang kilay nito. Umalis to sa pwesto at agad na siyang sumunod.
Anong ginagawa mo dito? May balak ka bang mag-raid? Bigla tong humarap sa kanya. Relax, nagpunta ako dito para maglibang. Kwento mo sa bingi yan. Isang pulis? Maglilibang sa bar? Binabalaan kita. Kung hindi mo alam, protektadong buong bar. Lahat ng sulok may CCTV. Na-distract siya na mapatingin sa malusog nitong dibdib. Well, tama ka. May pakay ako. Ikaw? Bakit? Type mo ko? Tigilan mo ko. Libog lang yan, kagaya ng ibang lalaking lumalapit sa akin. Anang babae sa himig na may halong inis. Wow ha? Hindi kita type. Malayo ka sa babaeng gusto ko. Tumaas ang kilay nito sa sinabi niya. Buti naman, hindi rin kita type. So anong kailangan mo sa akin? Sumama ka sa akin sa bahay namin. Naalala mo yung lola ko na sinabihan mo na girlfriend kita? Ayaw niya sumalang sa operasyon hanggat hindi ka nakikilala. Malay ko, kung plano mo lang akong patayin o gawing hostage. Ibang usapan to. Labas ang trabaho nating dalawa. 1 linggo lang hinihingi ko sa'yo. May bayad. Name your price. Pag-iisipan ko. Ang sabi mo ay naalala mong lola mo na makita si Lola Mila. At isa pa'y kasalanan mo na nagsabi ka ng girlfriend kita. Kaya dapat mong gawin ang sinasabi ko sa'yo. Ibigay mo ng number mo. Tatawagan kita. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Sumunod ka sa bawat hakbang ko. Hindi hagip ng CCTV ang bawat dadaanan ko. Bakit kailangan ko magtago? Gusto mo bang mamukhaan ka nila at kuyugin dito? Sumunod ka na lang kung gusto mong makalabas ng buhay. Sinunod niyang sinabi ng dalaga at lumabas na ng bar.